ayokong tawagin na problema. Let's call it na lang challenges, no? At alam natin ang sitwasyon na ang inyong mga anak, si Miel and Renz, ay may anak na sila, no? Ang babata nyo at naging lola na kayo. Unang apo mo ba yan? At ikaw? Unang apo. Okay. So, ang laking responsibilidad, ano? Dahil si Miel at si Renz, mga teenagers pa. And bilang mga magulang, anong obligasyon natin sa mga teenagers? Suportahan, ano pa? Ano mga pangarap natin sa ating mga anak? Makapagtapos, di ba, ng pag-aaral. Question, nag-aaral pa ba? Pareho silang tumigil. Pero nung sila ba ay nagkakilala at naging mag-boyfriend, nag-aaral pa ba sila nun? Pangarap pa ba natin na makatapos sila? Yes, okay. So paano natin gagawin yon? Magtutulungan ba tayo o mag-aaway? Yes, very good. So, yun naman ang pakay din natin na magkatulungan kayo. But siguro umpisahan natin kung ano ang ating mga legal na obligasyon. Ang una natin gustong mangyari is magkaliwanagan kung sino ang bumubuhay dun sa dalawang anak, Miel and Renz, at ngayon sa bagong anak nila. So, kaninong obligasyon si Miel? Sa'yo. Clear tayo dyan. Kaninong obligasyon si Renz? Clear naman tayo dyan. Okay. Kaninong obligasyon si Sky? Okay. Ikaw naman, ano sa tingin mo? Obligasyon din ninyo. So, lahat tayo nagkakasundo na meron kayong obligasyon kay Sky. Tama? Sige. Lawyers, tama ba yon? Tama. Ano ang basis ng obligasyon ng mga lolo at lola sa anak? Sa batas po natin, under the family code, ang mga legitimate ascendants at descendants ay may obligasyon na suportahan ang isa't isa. Since hindi naman po sila kasal, paano po ba yun? May obligasyon pa po ba na suportahan ng mga magulang ang kanilang mga anak kahit po sila ay illegitimate? Sabi po ng batas, ay mayroon pong obligasyon pa rin na magbigay ng suporta ang kanilang mga magulang sa kanila pong mga anak. In this case kasi, hindi kasal yung mga anak nyo, hindi naman sila pwede kasal dahil under the law, below the age pa sila ng 18. So, kahit na ilihiti mo yung anak nila, may obligasyon pa rin. Ito naman ay para din sa kapakanan ng mga viewers din natin na may mga similar na sitwasyon. Kahit na ilihiti mo yung anak, may obligasyon pa rin. So, ang narinig ko is gusto ng pamilya ni Renz, gusto nyo, Rhea, kupkupin na lang si Miel. Tama ba? Nangako kasi sila sa hipag ko na every week yung bata ipadadalahin sa amin. Nangyari po, hindi po natupad. Okay. Kung kukupkupin, why not? Willing naman din po kami tumulong. Although, opo, aaminin ko, gusto ko namin kupkupin din talaga yung bata. Yung bata o si Miel? Si Miel at saka yung si Sky. mag-ina. Gusto na rin po namin kupkupin. Ayun ang nangyayari po kasi. Parang iba yung point na dating po kasi Ate Pia yung senaryo na kinalalabas. Yung hanggang sa dumating na sa punto na eto na, yung wala raw na ibibigay kami. Yung ganun, ma'am. Sinabi ko talaga, unang kita pa lang namin na once na binigay sa akin yung pabahay na ibinigay sa akin, doon tayo titira. Yun talaga sinasabi ko. Willing po talaga ako. Siyempre, mag-isa lang po ako eh. Wala naman po akong asawa. So, okay, so you're offering. You're offering, but hindi ka nagde-demand. Hindi pa ako nagdi-demand talaga na. Ano yung position mo ngayon, Rochelle, about saan titira si Miel? Mas gusto mo ba sa'yo? Okay sa'yo na doon? I just want to hear your side. Para sa akin po, sa akin. Okay. Kasi po, tinanong ko rin po yung anak ko eh. Kasi may, kumbaga kahit kung minor siya, may sarili po siyang... Pag-iisip, oo. Tinanong ko po siya, papipiliin kita. Sa akin wala namang problema yun. Doon ka ba sa bahay nila Renz o dito sa bahay? Pero mas pinili niya po sa akin. Ngayon, para po sa akin, masakit lang yung kino-question nila ako bilang magulang ni Miel. Na dapat hindi po nila, kasi hindi nila alam kung ano yung dinadanas kong hirap sa anak ko eh. Ilan ba anak mo? Anin po. Okay, pang ilan si Miel? Panganay po. Okay, sige. So, first of all, doon muna tayo sa gastos saglit, no? And then after that, doon tayo sa long-term solution kung anong gagawin ninyo sa ikabubuti ni Miel at saka ni Renz, di ba? So, sa larangan ng gastos, pinag-aawayan pa ba natin kung sino ang may utang kanino o sino nag-abono? Kasi ang alam ko, naniningil ka. Opo. Oh. 550 lang po yun. 550? Opo. Willing ka bang bayaran yung 550? Wala po kong time na yun, kaya hindi ko po siya mabayaran. So pag nagkaroon ka, babayaran mo. Okay. O di number 1 yun, pwede tayong magkaroon ng kasulatan, di ba? Tapos,
pwede tayong magkaroon ng installment plan. 'Di ba? Kung 50 pesos kada buwan, o bahala kayo. Okay. So wala kang trabaho. May trabaho naman po May yung asawa trabaho ko. naman po yung kuya ko, Okay, tricycle driver boss. po. Dali Wala kang 550. Pero kukunin mo yung 2 bata at bata. Tapos sabi ko, paano mababayaran yon? Tapos sasabihin mo, asawa mo. Ba't hindi yung asawa mo babayad ng 550? So namimili ka ngayon ng ano yung gusto mong bayaran at ano yung ayaw mong bayaran. Hindi naman po. Nagkataon lang po na talagang wala lang po. Yung 550, sasabihin mo sa akin, wala kang pambayad. Pero yung kupkupin ng mga bata, papakainin, papaaralin, bibihisan, lahat ng pangailang ng baby, kaya mo pala. Hindi Di ba naman mas mahal po, sa 550 Hindi yun? naman po yun yung pinupunto ko, ma'am. Ate Pia. Magkakasama po yun. Hindi yung pwede na itong gastos, payag ka, itong kabilang gastos, hindi ka payag. Hindi ganun ang pagkakamagulang. Opo. Ang gusto ko lang po kasi, yung maging may time din sa amin para yung apo ko. Hindi ko kahit pa tinatanong papaano. yun. Tatanungin ko mamaya yan. Walang kondisyon ng pagmamahal. Opo. Walang kondisyon ng obligasyon. Naiintindihan mo ba yun? Opo. Doon pa lang may issue tayo. Kahit anong kasulatan gagawin ko, kung ayaw mo, ayaw mo. Yun ang gusto kong paintindi sa inyo. Opo. Walang nakalagay sa batas na tutulungan nyo siya kung sa'yo nakatira. Are we Tama. clear? Opo. What I care about is the 2 kids and the baby. If you ask me, better na sa'yo ang anak mo na babae, sa'yo ang anak mo na lalaki, huwag niyo sila munang pagsamahin because they do not have the capacity to be a responsible parents yet because ang babata pa nila. Opo. Why don't they take care of their studies on their own? Tapos, ikaw naman, willing ka naman na bumisita din naman si Miel at makasama ang family niya sa side ni Renz, di ba? O, willing din naman. Kasi yun lang naman ang alam kong hinihiling nila. So, why don't we decide on some guidelines para hindi kayo nahihirapan at hindi kayo nagtatalo na kanya-kanyang responsibilidad. But because Miel is the primary caregiver ng baby, Opo. dahil nagpapadede siya, then kung ano yung financial support na kaya niyong ibigay, bigay nyo. Whether padala kayo ng pagkain, 50 pesos here and there, pampadagdag, why not? And then, alagaan nyo si Renz para maging matinong father. Kaya ba nilang maging responsible parents, whether or not magkatuluyan sila? Yan ang gusto natin, di ba? Na maging supportive din kayong mga parents and tita na mapalaki nilang ng maayos si Sky, na magkaroon naman ng magandang kinabukasan si Sky. Hindi naman yung mamulat ang mata ni Sky na puro away. Opo. Can we do that? Opo. Pwede ba kayo mag-shake hands? Okay naman. Okay naman po kami. Ano yung commitment na kaya mong ibigay sa kanya na feeling mo ikatutuwa nila? And then I want to hear the same from you. Kung papuntahin po yung anak ko kasama yung baby na parang isa lang po yung hinihiling. Hindi naman po ako madami. I'm happy to hear that. Pwede natin ilagay sa kasulatan yan. Ang suggestion ko do, wag na mag-o-overnight kasi wag nyo nang i-promote yung kanilang Romeo and Juliet na affair. Kasi ang babata pa, they have to learn na that was not responsible behavior. Merong outcome yan. Either pangalawang anak, or maging responsable sila at ipaglaban nila yung pagmamahal nila in a responsible way. Ano naman ang commitment nyo sa kanila? Suporta po sa bata. Kung hanggat kaya po, ibibigay na lang po namin. Ibibigay po namin sa bata. Magkasundo kayo sa rules. And then, pwede bang pigil-pigilan nyo yung mga masasamang salita at yung mga salitang nakakasakit lang, kasi siya ganito, kasi siya ganito. Think of it as kindness, di ba? So what I suggest, maybe the lawyers and Kuya Larry can sit down with you, isa-isahin nyo yung guidelines. Kasi the more na clear yung guidelines, madaling sundan. But at the end of the day, nasa puso nyo yan kung gusto nyo magkasundo at gusto nyo mag-away habang buhay. Diyos ko, nakakapagod ang may kaaway. Totoo po yan. Isipin nyo 10 years from now, 25 years old na yung mga bata, may trabahong matino, may anak na 10 years old. Ang sarap, di ba? Hindi yung away ng away, hindi nakapagtapos, imbis na nagtulungan kayo. Right? So I pray that you will find peace as a family ngayong Christmas season. Kasi pamilya na kayo, whether ikasal pa yan o hindi, pamilya na kayo. I hope nakatulong kami sa inyo. Super. All the best sa inyo. Thank you. Thank you po, Ate Pia. Sa kabila ng patuloy na tensyon sa pagitan ni Rochelle Rhea at Farah, nagpasya silang pumirma ng kasunduan para malinaw na mailatag ang mga obligasyon sa isa't isa ng bawat panig.
Sa tulong ng isa sa mga abogado ni Ate Pia, na isaayos ang kasunduan para masiguro na patas at maayos ang alituntunin na kanilang napagkasunduan. Nakatanggap rin sila ng Noche Buena basket para sa selebrasyon ng kani-kanilang pamilya ngayong Pasko. Isang maliit na hakbang patungo sa pagkakaroon nila ng mas magaang na kalooban ngayong Kapaskuhan. Mula sa mapupusong usapan hanggang sa aksyong maaasahan, yan ang Tatak Cayetano in Action with Boy Abunda. At muli iyang napatunayan na nag-iisang King of Talk, Boy Abunda, na pinarangalan bilang Southeast Asia's top TV host sa Top Asia Corporate Bowl 2024 ng RHA Media sa Malaysia. Kaya mula sa iyong CIA with BA family, congratulations, Tito Boy!